Nagpapatuloy po tayo sa ating series sa Jonah na pinamagatan nating God of Relentless Grace. Dahil dito po sa aklat na ito, makikita natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon, ang kanyang grasya na pinakita sa hindi lamang sa mga taga-Nineveh, hindi lamang sa mga pagano na marino, kundi lalo't higit kay Jonah na kanyang propeta. Pasaway na propeta, hindi sumusunod sa kanya at nagre-rebelde pa, ngunit pinakitaan niya ng kanyang kagandahang loob at kahabagan. Ang title po ng mensahe natin ngayong hapong ito ay Ang Galit ni Jonah sa Kahabagan ng Diyos. Parang hindi po pwede sa isang sentence yung galit at kahabagan ng Diyos, no? Kasi yung kahabagan ng Diyos parang punong-puno ng pag-ibig, ng compassion, ng malasakit, ng kagandahang loob ng Diyos. Tapos yung galit ni Jonah. Galit si Jonah dahil mahabagin ang ating Diyos. Yan po ang tensyon na makikita natin sa mga talatang ito sa hapong ito. Sa nakaraan nating pag-aaral sa Jonah, nakita natin ang mahimalang pagsisisi ng Nineveh na tugon sa makapangyarihang babala ng Diyos na ipinahayag ni Jonah. Naalala niyo yung kanyang maikling mensahe na ibinigay ng Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos kay Jonah, itong sasabihin mo sa mga taga-Nineveh, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." No? Siya ay nagpaikot-ikot sa lungsod ng Nineveh. Sabi nga dito, going a day's journey. And he called out, "Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown." Napakaganda po siguro ng pagpapahayag ni Jonah nitong mensaheng ito. At ang mensahe na ito ay isang babala. So parang mabigat ang dating, no? 40 days na lang kayo. At kayo ay mapapahamak. No? Pero sabi nga natin, katulad ng sabi natin nung last time, yung pong salita for overthrown, hapak sa Hebrew, pwede din pong overturned or bumaliktad. So, kung pwedeng alternate translation, yet 40 days, and Nineveh shall be overturned, no? Or converted. So, hindi natin alam kung gano'n ang dating sa mga taga-Nineveh. Malamang hindi. Alam kasi nila na sila ay makasalanan, alam nila siguro na sila ay isang bayan na puro mga idols. Ganon nga po ang pagkakilala sa Nineveh. Kaya gayon na lang ang galit ni Jonah na isang Israelita sa mga taga-Nineveh sapagkat kilalang kilala sila sa kanilang kasamaan. Kaya naman siguro masigasig si Jonah sa pagbibigay ng babala na ito kasi para siyang isang superhero siguro na nagbibigay ng babala, no? Na ang kalasag ng Diyos ang aking dala, no? At paikot-ikot siya sa city, siguro medyo mayabang pa siya ng konti. May confidence, sabi niya, "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Dahil sa alam natin kung ano ang feelings ni Jonah sa Nineveh. Alam natin kasi na ayaw niyang maligtas ang Nineveh. Gusto niyang ma-overthrow ang Nineveh. Gusto niyang maparusahan ang Nineveh. Kaya siguro gayon na lamang kalakas ang kanyang pagbibigay ng babala na ito. So masigasig siya. No? Ginanahan siguro siya dahil alam niya na ito yung mensahe na gusto niyang itawag sa lahat.
Alam niyo mga kapatid, bagaman medyo matindi itong mensaheng ito ay may tuturing natin na gospel. Gospel of salvation. Sapagkat ang gospel, mga kapatid, kasi nasanay na tayo na sa pagbibigay natin ng gospel, ang ating approach medyo friendly, di ba? God loves you and has a wonderful plan for your life, di ba? Yun ang ating alam na gospel, no? O kaya ay heaven is a free gift, di ba? So maganda ang umpisa. Hindi ganito, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. So, hindi natin alam, ito kaya ay ganito ba talaga katindi ang gospel? Kasi alam nyo, sa New Testament, ang ating Panginoong Jesus, nung siya ay nag-umpisa mag-preach, ang gospel na kanyang binitawan ay, repent, for the kingdom of God is at hand. Hindi ba parang magkapareho? Yet 40 days, and Nineveh shall be overthrown. Repent, for the kingdom of God is at hand. So meron ho talagang halong babala ang pagbibigay ng gospel. Sa ating ng training sa Evantel, ang training natin, bad news, good news. No? Bad news muna, for the wages of sin is death. No? Ibig sabihin, kailangan ninyong mag-repent kasi lahat po tayo makasalanan. But, may good news. The gift of God is eternal life in Jesus Christ. Bad news muna, good news. Yung inassign kay Jonah ay bad news lang. So, siguro naging masigasig siya. Ang buong inaasahan niya ay itong mga taga Nineveh ay tunay nga na mapapahamak. Kaya lang, sa likod ng kanyang ulo, iniisip niya, kilala niya ang Panginoon. Alam niya siguro, naalala niya siguro, yung sinabi ni Prophet Jeremiah sa chapter 18, verse 7. Sabi kasi doon ng Panginoon sa pamamagitan ni Jeremiah, if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, no? Kung bigyan daw niya ng babala ang isang bayan, no? And if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, kung sila ay magsisi, I will relent of the disaster that I intended to do to it. So, alam siguro ni Jonah in the back of his mind na merong binitawang salitang ganito ang ating Panginoon. Datapwat, kalakip sa kanyang kalooban ang magpatawad kung ang bayan na kanyang binigyan ng babala ay magsisisi. Ano nangyari sa Nineveh? Ang nangyari sa Nineveh ay nasa verse 10 ng chapter 3. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them. Exactly yung sinabi ni Jeremiah na gagawin ng Diyos. Yun ang kinatatakot ni Jonah. Kaya sa pagbitaw niya ng kanyang babala, takot na takot siya na baka mabaliktad yung kanyang sinasabi. Yun na nga nangyari. Pero yung babala na yun naging effective para sa bayan ng Nineveh, kaya naman sila ay naniwala. Ito ay nagresulta sa tunay at taos-pusong pagsisisi at pagbabago ng buhay na sinuklian ng Diyos ng kanyang maluwalhating kahabagan. So sa chapter 3 verse 5, ang sabi doon, and the people of Nineveh believed God. Isang kahimahimalang pananampalataya. Hindi inaasahan, hindi ina-expect. Sila ay naniwala sa Diyos. Doon sa maiksing babala na binigay ni Jonah. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Buong bayan. At alam natin, kasama ang hari. Sila ay nagsuot ng sackcloth, ibig sabihin sila ay
nag-mourn, no? Kanilang kinalungkot ang kanilang pagiging makasalanan. Sila ay nag-ayuno at tumawag, humingi ng pagpapatawad sa Diyos. Hindi lang yun, sila ay nagbago. Yun nga ang nangyari doon sa verse 10. They turned from their evil way. At dahil doon, ang ating Diyos, hindi tinuloy ang binabalak niyang kaparusahan at kapahamakan para sa Nineveh. Ang dapat naging reaksyon ni Jonah dito ay pasasalamat at papuri. Di ba? Uy, na-save silang lahat. Di ba? Pag meron tayong nakikitang lumalapit sa Panginoon at nananampalataya sa Kanya, di ba? Pag nakakapanood tayo ng mga baptism video natin, na kinikwento nila kung paano sila ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, at sila ay finalo up, at sila ay nakakilala sa Panginoon. Pagkatapos ng kanilang testimonyo, ating pinapalakpakan, di ba? Ganon dapat ang reaksyon ni Jonah. Pero hindi ganon ang reaksyon ni Jonah sa dakilang pagliligtas ng Panginoon. Kabaliktaran nito ang nangyari. Tingnan natin, una sa lahat, verse 1, ang galit ni Jonah sa pagpapatawad ng Diyos. Hindi na naman bagay yung sentence, di ba? Ang galit ni Jonah, saan siya galit? Sa pagpapatawad ng Diyos. Dapat natutuwa siya, pero galit siya. Verse 1, but it displeased Jonah exceedingly, and he was angry. In fact, sa ibang translation ng Biblia sa Ingles, and he was very angry. At kung atin titignan yung actual na translation ng but it displeased Jonah exceedingly, sa Hebrew, ang translation nun, it was exceedingly evil to Jonah. Napakalaking kasamaan kay Jonah ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Ayaw nga niyang masave ang Nineveh. Ayaw niyang mapatawad sila. Ayaw niyang patawarin ang Nineveh. Sa lahat ng kapahamakan na ginawa niya, ganawa ng mga ito sa bayan niya. It was exceedingly evil to Jonah. Itinuring niyang masama ang hindi pagparusa ng Diyos sa kanila. Kahit na tinalikuran nila ang kasamaan, tingnan niyo yung play ng words, no? Sa verse 10, they turned from their evil way. Sa verse 1, it was exceedingly evil to Jonah. Baliktad, no? Baliktad. Tumalikod nga sa kasamaan ang Nineveh, minasama naman ni Jonah ang pagpapatawad sa kanila. Alam nyo, talagang grabe itong ginawa ni Jonah na nagalit siya at tinuring niyang masama ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal at hindi kailanman gagawa ng kasamaan. Alam niya ito, propeta siya. Sa Psalm chapter 5 verse 4, ang sabi doon, for you are not a God who delights in wickedness, evil may not dwell in you. Wala pong masama sa ating Diyos kahit na anong bahid ng anomalya. Wala po sa Kanya. Kaya napakasama po na itinuring na masama ni Jonah ang pagpapatawad ng Diyos sa Nineveh. Imbis na ikatuwa niya ang kanilang pagsisisi, ito ay kanyang ikinagalit. And Jonah was angry, very angry. In fact, yung salita po na angry dito sa original language, ang ibig po sabihin, mainit, hot. No? And he was hot. Well, mali ang dating nun, ano? He was burning with anger, siguro. Nag-aapoy ang kanyang galit. No? Alam niyo yung galit na nanlilisik ang mata? Alam niyo ba yon? Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin na nanlilisik? No? Nanlilisik ang mata, yung parang dilat na parang lalabas na yung mata.
Ganun po yun, yung nanlilisik ang mata, nagalit. Ganun po ang galit ni Jonah dito. Siya ay pinakitaan ng Diyos ng pagpapatawad. Si Jonah. Di ba naalala nyo? Chapter 2, verse 6. Tinapon siya sa dagat, di ba? Yung mga marino, tinapon siya sa dagat, biglang naging calm yung dagat, at nagimbal ang mga marino, at dahil doon sila ay nagbigay ng alay sa Diyos. Sa Diyos, kay Yahweh. No? Hindi sa Diyos nila, kay Yahweh. Sila mismo ay nanampalataya kay Yahweh dahil doon sa mirakulo ng pagtahimik ng dagat, pagtapon nila kay Jonah. Si Jonah ay lumubog sa dagat, sabi nga sa chapter 2 verse 6, "At the roots of the mountains I went down to the land whose bars closed upon me forever." Doon siya pumunta, lumubog sa pinakamalalim na parte ng dagat. "Yet you brought up my life from the pit, O Lord my God." Yun nga, isang awit ang kanyang kinukot. In fact, yung prayer niya sa chapter 2, mahahanap nyo sa mga salmo. So nire-recite niya ang mga namemorya niyang salmo habang siya'y nananalangin ng pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang kaligtasan. Si Jonah po ay sumuway sa ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, "Go to Nineveh." Sabi niya, "No. Ako, go to Tarshish." Sabi ng Panginoon, "Magbigay ka ng gospel doon." Sabi niya, ayoko silang maligtas. Matigas pong ulo nitong propeta na to. Ayaw niyang sumunod. Ayaw niyang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pero siya ay pinatawad ng Diyos. Hindi lang siya pinatawad ng Diyos, siya ay niligtas ng Diyos. Alam nyo, hindi pinadala, hindi siya nilamon ng isang malaking isda bilang parusa. Yung isda po ay pinadala ng Diyos upang maging kaligtasan ni Jonah. Yung isda po nagmistulang Noah's Ark kay Jonah sa ilalim ng dagat. So hindi po siya nalunod, imbis na siya'y nalunod, siya ay nilamon ng isang malaking isda at katakataka, hindi siya nginuya. No? Hindi siya dinigest, nandun siya sa sikmura ng malaking isda. Alam naman natin, ang lahat ng mga malalaking hayop na gano'n, mga isda, may mga gastric acid na tinutunaw ang lahat ng kanilang kinakain. No? Kaya kung minsan tayo ay hyperacidic, dahil may acid po ang ating stomach, hindi po siya namatay dun sa acid na yun. Siya ay niligtas ng Diyos. Siya ay pinakita ng Diyos ng pagpapatawad. Pero siya na pinakita ng Diyos ng pagpapatawad ay hindi nagpatawad sa kapwa niyang makasalanan. Kasi sa isip ni Jonah, Hudyo ako. Meron akong nagagawang kasalanan pero hindi ako kasing sama ng Nineveh. Pamilyar ba yun sa inyo? Kasi pagka nababanggit yung makasalanan, madalas ang iniisip natin, ay ako, Baptist ako. Oo, makasalanan ako, pero hindi ako kasing makasalanan. Katulad niyang mga, sasabihin ko sana nasa Senado, pero wag naman natin sabihin gano'n. Pero sinabi ko na rin. So, kasi, yun po ang nasa kalooban ko eh. Humingi na ako ng patawad sa Panginoon. No? Hindi siya nagpatawad sa kapwa niyang makasalanan. And sabi ni Pablo sa Ephesians 4:32, "Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you." Ang issue po dito ay forgiveness. Forgiveness na binigay ng Diyos sa mga taga-Nineveh, dahil sila ay nagsisi at nagbagong buhay. Forgiveness na ibinigay ng Diyos kay Jonah dahil humingi siya
ng saklolo sa kanyang naging paglunod. Pinatawad siya ng Diyos, ngunit ngayon siya ay galit. Imbes na ikatuwa niya ang kanilang pagsisisi, ito ay kanyang ikinagalit. Alam niyo mga kapatid, madalas ganyan natin tratuhin ang ating Diyos kapag ang kanyang niloloob ay hindi ayon sa kagustuhan natin. Aminin na natin. Maraming panahon na may tinutulot ang Diyos na ayaw natin. Ayaw natin. Sinabi ko na, Lord, wag yan, pangit yan. Gusto ko yung isa cute. No? Pero sinasabi ng Panginoon sa iyo, siguro, pangit nga pero mabait. Eh yung cute, palikero. No? Ay basta, Panginoon, gusto ko cute. Hindi ba kung minsan ganyan po katigas ang ulo natin? Gusto po makapasok dito sa eskwelahan na ito. Ay hindi, ang kalooban ko sa iyo dito. Paano ko alam na kalooban ko sa iyo dito? Kasi dito hindi ako pumasa. Dito pumasa ako. No? Malinaw po na kalooban ng Diyos yun. Pero kung minsan ayaw natin yun, hindi lang kung minsan, madalas. Araw-araw, in fact. Ang ating kalooban ay palaging gumegera sa kalooban ng Diyos. Meron tayong gusto na magmula sa Kanya, hinihingi natin, nananalangin tayo, Panginoon, sana ma-promote ako. Kasi hindi na-promote. Panginoon, sana mabigyan ako ng aumento, tas hindi nabigyan ng aumento. Galit sa Panginoon! Ano ba ang klaseng Diyos ka? Diba? Madalas po, ganyan ang ating kalooban, pag-uugali sa ating Diyos. At yung issue po na binabanggit dito ay ang pagpapatawad. So kung minsan, merong mga naliligtas, no? Siguro, meron kasi kung minsan challenge dito sa church, di ba? Dalhin ninyo ang inyong mga kaibigan dito para makarinig ng gospel. In fact, para mas maganda, dalhin niyo yung mga kaaway niyo. Yung mga hindi niyo gusto. Imbitahin niyo sa GCF. No? Kayo naman, sigurado namang hindi tatanggap ito eh. Dahil walang karapatan itong maligtas. No? Kasi, parang harangang kaluluwa nito eh. Isang bulate na lang ang pipirma dito, nasa impyerno na. No? So, hindi naman ito maliligtas. Sige, imbitahin ko na. So, tinext mo. Partner, mag-attend ka naman sa GCF. Sa 3 p.m. service. No? Nakakatuwa yung pastor doon, mataba. No? So, nag-attend. Nag-attend yung kaaway mo. Tapos, gumalaw sa puso niya ang diwang banal. Naantig ang kanyang kalooban. Naiyak. Nagsisi. Lumapit. Nanalangin. Pagkatapos magpunta sa visitor center, sinabi dun sa isa sa ating mga kasama dun, nais ko pong tumanggap sa Panginoon. Ikaw ang nag-imbita, so sinamahan mo. Tapos nakita mo, yung kaaway mo naligtas. Galit na galit ka ngayon sa Panginoon. Kasi may atraso sa akin ito. Hindi ko ito mapapatawad. Minsan kasama natin sa church. May atraso sa inyo. Humingi ng tawad, pinatawad ng church. Alam niyo, pinatawad ng Panginoon. Pero kayo, hindi niyo mapatawad. Ay, hindi mapapatawad ko, pero hindi ko makakalimutan. I will forgive, but I will never forget. Di ba? E ang ating Diyos, pag siya ay nagpatawad, sabi niya, and I will blot out all your transgressions. I will blot out all of your transgressions. Wala kayong kasalanan sa akin. Clean slate.
Pero hindi tayo ganun. Sa pagpapatawad ng Nineveh, namuhi si Jonah sa kanyang Diyos na banal at mabuti dahil siya ay nagpatawad sa kanila. Hindi niya mapatawad ang kanyang kapwa makasalanan. So yun ang una nating makikita sa verse 1, ang galit ni Jonah sa pagpapatawad ng Diyos. Wala tayo dapat ikagalit sa ating Panginoon. Ang lahat ng kanyang niloloob para sa atin ay mabuti para sa atin. Diba? Romans 8:28. For all things work together for good, for those who love God and are called according to His purpose. Ang lahat ng bagay ay para sa ating kabutihan, kung hindi man ngayon, sa eternity, at para sa kalwalhatian ng Diyos. Kaya wala siyang itinutulot sa buhay ng isang mananampalataya na hindi niya ikabubuti. Kahit na masakit, kahit na isang trial, kahit na isang pagsubok. Kuminsan ikinagagalit natin kapag kumikilos ng ganito ang ating Diyos. So para din tayong si Jonah. Sabi nga ng iba, we are doing a Jonah. Nag-Jonah-Jonahan tayo. No? So nagalit si Jonah sa pagpapatawad ng Diyos. Pangalawa, makikita natin sa verse 2, ang panalangin ni Jonah tungkol sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Dito ka naman magugulat kay Jonah. No? So galit na galit siya, nag-aapoy ang kanyang galit. Tapos ang verse 2, and he prayed to the Lord. Aba, nakuha pa niyang manalangin. Galit na galit siya. Pero nag-pray pa rin siya. Parang okay naman yun. Nakuha pa rin ni Jonah na manalangin sa gitna ng kanyang galit. Siguro tanda ito ng patuloy na kaugnayan niya sa Diyos. Ang Diyos naman, hindi tayo binibitawan, tayong bumibitaw sa Kanya. Hindi niya tayo tatalikuran, tayong tumatalikod sa Kanya. So si Jonah, sa gitna ng kanyang puot at galit at walang pagpapatawad, siya ay nanalangin. Pero hindi natin alam ang motibo niya sa pananalangin. No? Kasi tingnan natin yung kanyang panalangin. Oh Lord, and he prayed to the Lord. Yung Lord po doon, Yahweh. And he prayed to Yahweh and said, Oh Yahweh, Yahweh na Diyos na lumalang ng langit at lupa. Yahweh na Diyos na tunay na banal at palaging mabuti. Yahweh na Diyos na hindi nagbabago at tunay na matapat. O Yahweh, is not this what I said when I was yet in my country? Napansin niyo ba yung dami ng I? Is not this what I said when I was yet in my country? Puro siya, di ba? That is why I made haste to flee to Tarshish, for I knew. Nung tinuruan ng Panginoon ng kanyang mga disipulo na manalangin, ang una niyang tinuro, kapag kayo mananalangin, dapat sa Diyos. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. Thy, you. Si Jonah, I. Ang sinasabi niya, parang I told you so. So, siguro, pabaguhin ko na konting lingwahe para medyo makuha natin yung feeling. No? Sabi ko na nga ba, Panginoon eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Pinahayag ko ang warning mo sa kanila na sila ay mapapahamak in 40 days. Tas pinatawad mo. Di ano ngayon mukha ang ihaharap ko doon? Ano ngayong mukha ang ihaharap ko sa kanila? Ba mahalaga pa kay Jonah ang mukha niya kisa sa katuwaan ng Diyos?
kisa sa kalwalhatian ng Diyos, kisa sa pagpapatawad sa kapwa niyang makasalanan. Nakuha pa rin niyang manalangin. Pero yung panalangin niya, may halong puot, tampok, sama ng loob, hinanakit. Inamin na rin ni Jonah ang dahilan ng kanyang pagsuway sa Diyos. Kasi sa chapter 1 verse 3, sabi doon, so he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish, away from the presence of the Lord. Gusto niya magpakalayo-layo sa Diyos. Gusto niya hindi sumunod sa inutos na Diyos. Pinadala siya ng Diyos sa Nineveh upang magbahagi ng gospel ng isang babala para sa Nineveh. Ayaw niya. Propeta siya ng Diyos. Siya ay tinawag bilang isang propeta. Ayaw niya. Instead, siya ay nanalangin. Yung panalangin niya, hindi ko matimpla kung ano kayang nasa loob ni Jonah dito. Pero mababasa niyo na parang labored yung kanyang panalangin, di ba? Is not this what I said when I was yet in my country? Hindi ba, Panginoon? Sinabi ko na nga ba eh. Hindi ba ito yung sinasabi ko? Ito na nga ba ang kinatatakot ko? Siguro mayabang pa siya sa pamamahayag na yet 40 days and Nineveh will be overthrown. Tapos, hindi natuloy. Hindi natuloy. So next time magbibigay siya ng babala, palagay niyo papakinggan pa siya. Siguro gano'n ang iniisip ni Jonah. Imbis na matuwa siya sa kaligtasan o sa pag-convert, pwede naman kasing overturned, di ba? Yet 40 days and Nineveh shall be overturned. Or sila ay magbabago, sila ay babaliktarin ko. Pwede naman gano'n ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero yun ang ayaw ni Jonah. Ayaw niya maligtas itong mga taong ito. Pero nakuha pa rin niyang manalangin. At sa kanyang pananalangin, naalala pa naman ni Jonah ang kahabagan ng Diyos. Kaya ni-recite niya yung isang formula, isang siguro verse na kanilang minemorya bilang mga propeta. At itong verse na to ay isang pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. For you are a gracious God and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love and relenting from disaster. Yung prophet na si Jonah, ginamit din po yun. Joel chapter 2 verse 13. And rend your hearts and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and he relents over disaster. Parehong-pareho halos. Parehong sinasabi ni Joel at ni Jonah sapagkat nakuha nila to kay Moises. Nasa Exodus chapter 34 verse 6. Ito yung nangungusap si Moises sa Panginoon. Malapit na matapos ang kanyang ministeryo. At hiningi niya na makita ang kalwalhatian ng Diyos. Pero sabi ng Diyos sa kanya, hindi ko pwede ipakita sa iyo ang aking kalwalhatian sapagkat ikay mamamatay. Kaya sabi niya sa Exodus 34:6, the Lord passed before him and proclaimed, the Lord, a God merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love and faithfulness. Yun po natandaan ni Joel, yun po natandaan ni Jonah. Kaya nung siya'y nananalangin, pinanalangin niya ang salita ng Diyos sa Diyos. Di ba yan ang tinuturo namin sa inyo? Kapag tayo mananalangin, maganda you pray the word of God back to God. Yan ang ginagawa ni Jonah. Pero yung kanyang motibo, hindi maganda. Parang sinasabi nito sa Diyos, dahil galit siya. Sinasabi ko na nga ba na ikaw ay maawain.
ikaw ay magpapatawad, ikaw ay mabagal, magalit at nag-uumapaw sa pag-ibig na tapat. At hindi ka nagpaparusa pagka nagrepent yung binabalahan mo. Sinabi ko na nga ba, Panginoon ganito ka Ganon ang motibo niya. Pero kahit sa gitna ng kanyang galit, yung katotohanan ng kahabagan ng Diyos ay makikita. Alam nyo, itong mga salitang ito, pwedeng i-apply natin sa kaugnayan ng Diyos kay Jonah. Matyaga ang Diyos sa kanya, slow to anger. Hindi madaling magalit kay Jonah. Kasi kung ako ang Diyos at ganito kasutil, yung aking propeta, kukutusan ko na. Di ba? Ang tigas ng ulo no? Tapat ang pag-ibig, niligtas niya magmula sa tiyak na kamatayan, at siya ay hindi susunod, kaya dinisiplina niya, ibinalik niya. No? Paano niya binalik? Alam niya, magkakasala si Jonah kung siya hindi susunod. So nasa isang bapor siya, ang ginawa niya, pinadala niya ang bagyo. So malakas na bagyo, kahit yung mga marino natakot. Yung bagyo po ay hindi parusa. Yung bagyo po ay disiplina. Matyaga ang Diyos sa kanya, gracious and merciful, hindi madaling nagalit, slow to anger, tapat ang pag-ibig, steadfast love, at hindi siya pinarusahan, relenting from disaster. So lahat ng idinalangin ni Jonah na katotohanan tungkol sa personal na identity ng Diyos ay kanyang ginawa ng Diyos kay Jonah. So naranasan ito ni Jonah himself. Ngunit hindi siya nagpakita ng ganito sa Nineveh. Nagpatawad ng Diyos, hindi siya nagpatawad. Naging gracious ang Diyos, hindi siya gracious. Naging merciful ang Diyos, hindi siya naging merciful. Naging slow to anger ang Diyos, siya anger. No? Relenting from disaster siya, hindi. Gusto niyang malipol ang buong Nineveh. Sa panalangin yon, number 3, makikita natin ang panalangin ni Jonah na kunin na siya ng Diyos. Verse 3. Therefore now, O Lord, therefore, parang nagko-conclude pa siya. Meron ako isang napaka-mahalagang punto. No, ikaw ay maawain. No? Ikaw ay pasensyosong Diyos. Ikaw ay gracious. Ikaw ay merciful. Therefore, Therefore now, O Lord, please take my life from me. Akala ko ba maawain? Steadfast love. Please take my life from me. Yung pa rin ang gusto mo? Yun ang gusto niya sa chapter 1 verse 12, di ba? Sabi niya doon sa mga marino, pick me up and hurl me into the sea, then the sea will quiet down for you, for I know it is because of me that this great tempest has come upon you. Gusto niya mag-suicide by being thrown overboard. Man overboard. Gusto niya mamatay. Kasi hindi nasunod ang gusto niya. Kasi hindi siya ayon doon sa kalooban ng Diyos. Hindi niya mapatawad ang Nineveh, katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Yung lahat ng features ng Diyos, yung lahat ng katangian ng Panginoon, gracious, merciful, slow to anger, abounding in steadfast love, relenting from disaster, wala siyang ganon. Kaya sabi niya, therefore now, O Lord, kung hindi mo rin lang susundin ang gusto ko, parang hindi niya kausap ang Diyos. No? Tinawag pa niyang, O Lord. Kung hindi mo susundin ang gusto ko, it is better for me to die than to live. Matigas talaga ang ulo nitong propeta na ito. Hindi matanggap ni Jonah. Alam mo, yung desire niya na mamatay,
Si Jonah kasi, iniisip nyo, medyo sutil na propeta, hindi siya victorious, hindi siya masunurin. Pero kahit si Elijah, yung magaling na propeta na si Elijah, siya ang tinatawag na pinakatanyag sa mga propeta. Si Elijah, no? So 1 Kings chapter 17, 18, kalaban niya 400 priests ni Baal. Nag-showdown sila sa Mount Carmel. At kanyang pinatawag ang apoy mula sa langit, inubos yung alay na nandun sa isang altar na punong-puno ng basang-basa na tubig. At nagpadala ng apoy mula sa langit ang Diyos. Dahil sa salita ni Elijah. Pagdating ng 1 Kings 19, next chapter lang. Dahil nga ang dami niyang pinapatay na priest ni Baal, sabi sa 1 Kings 19:1, Ahab told Jezebel all that Elijah had done and how he had killed all the prophets with the sword. Then Jezebel sent a messenger to Elijah saying, So may the gods do to me and more also if I do not make your life as the life of one of them by this time tomorrow. In other words, papatayin kita. Si Jezebel ito. Siguro kung si Ahab lang ang nagsabing papatayin kita, hindi siguro natakot si Elijah eh. Dahil si Ahab po mahina eh. Pero si Jezebel, iba po. No? Masungit itong reyna na to. Mataray. No? Ipapapatay siya. So ano nangyari sa verse 4? 1 Kings chapter 19 verse 4. Si Elijah, but he himself went a day's journey into the wilderness and came and sat down under a broom tree. And he asked that he might die, saying, It is enough now, O Lord, take my life, for I am no better than my fathers. Pareho-pareho ng dalangin ni Jonah. Siguro ito, sakit ng mga propeta. No? Madaling mag-suicide ang mga propeta. Huwag niyong mamaliitin yung suicidal ideation. Isa pong sakit yan na laganap sa ating lipunan. No? Ating pong dapat binibigyan ng pansin yung ganyan. Mga kapatid, kahit ako po sa isang pinakamababang punto ng aking buhay, inisip ko na wakasan na. No? So, pumasok ako sa aking sasakyan at nagpaharipas ako palabas ng bahay. At ang bala ko po ay ibabangga ko yung aking sasakyan na aking pabibilisin, ibabangga ko upang ako ay maaksidente at mamatay. No? Paglabas ko po sa EDSA, traffic. 20 kilometers per hour lang po ang aking takbo. Ganyan po ako pinigil ng Panginoon. Magpapakamatay ka dahil sa sasakyan mo, ibabangga mo. O sige, ito, traffic. Mga kapatid, napaka-matyaga ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang mga propeta, ang mga pastor ay humans. Si Jonah po ay ganon, si Elijah po ay ganon. Hindi matanggap ni Jonah na ang kalooban ng Diyos ay masusunod kahit na ano pang tigas ng kanyang pagre-rebelde sa kanya. So, patayin mo na lang ako. Siguro iniisip ng Diyos, o sige, patayin kaya kita. Ano mawawala sa akin? Sa iyo, maraming mawawala. Sa akin po, walang mawawala sa akin. Naligtas ko na ang Nineveh. Wala ka nang gamit sa akin. Pero hindi siya pinatay ng Panginoon. Anong ginawa ng Diyos sa kanya? Next Sunday po yun. No? Next Sunday, makikita niyo. No? Ang kalooban po ng Diyos ay hindi nababali. Isaiah 46, 9-10. Remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things not yet done, saying, My counsel shall stand and I will accomplish all my purpose. Siya ay sovereign.
Siya ay makapangyarihan sa lahat. Ang lahat ng kanyang itinutulot ay nangyayari. Kahit na ano pang ihampas mo ang ulo mo sa dingding, hindi mo mababago ang kalooban ng Diyos. Daniel 4:35. Ang sumulat po nito ay si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar nagmayabang. Naku, ang galing-galing ko, ang laki-laki ng aking kingdom. No, ang ginawa ng Diyos sa kanya, ginawa siyang parang hayop, kumakain ng damo, na nagmistulang nasira ang ulo niya. At nung siya ay nagising sa katotohanan, ito pong sinabi niya, Daniel 4:35. All the inhabitants of the earth are accounted as nothing. And he does according to his will among the host of heaven and among the inhabitants of the earth. And none can stay his hand and say to him, what have you done? Siguro iniisip ni Jonah, God, it's unfair na niligtas mo sila. Sa totoo lang, it's unfair na niligtas ng Diyos si Jonah. Kung gusto niya ng fair, dapat pinalunod na lang ng Diyos si Jonah. Yun ang fair. Bakit? Tumalikod siya sa Diyos, hindi siya sumunod sa Diyos. Ano ang dapat doon? Parusahan. O sige, malunod ka. Yun ang fair. Hindi naging fair ang Diyos sa kanya. Siya ay niligtas. Ang Nineveh, sa pag-iisip ni Jonah, dapat lipulin. Hindi ginawa ng Panginoon sapagkat sila ay nagbago ng buhay. And for maybe 3 or 4 generations, over 150 years, ang Nineveh po ay na-postpone ang kanilang destruction. Pero natuloy din po. Dahil pinadala ng Diyos ang prophet na si Nahum. Si Nahum po ay nagsabi sa Nineveh na sila ay lilipulin ng Diyos. Ito na ang totoo. At sila nga po ay nilipol ng Diyos. 150 years pagkatapos nitong episode na to. Natuloy din. Pero dahil yung generation na yon ay nagbago, nag-ayuno, nagsisi, tumawag sa Diyos, siya ay nagpatawad. Huli sa lahat, ang pagtutuwid ng Diyos sa ugali ni Jonah. Tignan niyo yung verse 4. So nanalangin si Jonah. Ginawa ni God, sinagot niya yung panalangin. And the Lord said, do you do well to be angry? Question mark. Tatagalogin ko po. Sa palagay mo, okay ang ginagawa mo? Question mark. Do you do well to be angry? Dapat ba na magalit ka sa akin? Na nagpatawad sa iyo, na nagligtas sa iyo? Pareho nang pinatawad ko ang Nineveh, pareho nang niligtas ko ang Nineveh, pareho lang naman kayo. Tama ba yan? Ganun po yung pagtutuwid ng Diyos kay Jonah. Ang kasagutan po sa tanong ng Diyos ay hindi. Do you do well to be angry? No. He did not do well to be angry. Hindi mabuti na siya ay magalit. Ito ay malinaw na pagtutuwid ng Diyos sa ugali ni Jonah. So ang Panginoon, hindi pa rin siya tapos kay Jonah. Matyaga pa rin. May patience pa rin, may graciousness pa rin, may mercy pa rin. Kasi imbis na patayin na lang niya si Jonah, katulad ng kanyang hinihingi sa panalangin, tinuwid pa niya. Tinuwid niya si Jonah. Ano kaya? Nag-respond kaya si Jonah? Ano kaya ang ginawa ni Jonah? Next Sunday po yun. No? Balik po kayo next Sunday. Ang pagsisisi ng mga makasalanan ay kinagagalak ng mga anghel sa langit dahil sa papuring dala nito para sa Diyos. Luke chapter 15 verse 10. Just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Sabi ni Jesus. One sinner. Ilan yung sinner sa Nineveh? Sabi sa verse 11, spoiler alert, no? 120,000 who do not know their right hand from their left. Ibig sabihin, mga sanggol yun.
120,000 na sanggol. So kung may nanay at tatay yun, i-times 3 nyo yun. 360,000 ang tao sa Nineveh. Hindi lamang naman sila lang ang sanggol. May mga kapatid yon. So ang estimate ng karamihan, 600,000 ang nasa Nineveh. 600,000 ang nanampalataya sa Diyos, nag-ayuno, nagsisi, nagpakumbaba, nagbago ng kanilang mga buhay. 600,000. Sabi sa Luke 15:10 ng ating Panginoong Jesus, the angels of God rejoice over one sinner who repents. 600,000 ang nagrepent. So siguro grabe yung party sa langit. No? So Micah 7:18, who is a God like you, pardoning iniquity and passing over transgression for the remnant of his inheritance? He does not retain his anger forever because he delights in steadfast love. Ganyan po ang ating Diyos. Matyaga, mapagpatawad, mahabagin. Ang ating papuri at pasasalamat ang nararapat lang na tugon sa pagsisisi ng mga makasalanan na katulad natin. So mga kapatid, baka kayo naririto ngayon, hindi nyo naman inaasahan itong mensaheng ganito. Pero meron kayo na isang kaibigan siguro, isang kasama sa trabaho, kasambahay, kapitbahay, mahal sa buhay, na merong nagawang atraso sa inyo. Na humingi na ng tawad, pero hindi nyo mapatawad. Siguro kasama nyo pa sa church. Alam nyo na mananampalataya din kay Jesus. Humihingi ng tawad sa inyo. Hindi nyo mapatawad. Pero pastor, hindi siya humihingi ng tawad sa akin. So hindi ko rin siya patatawarin. Talaga? Ang sabi sa Matthew 18, may parable doon ng ating Panginoon. Isang master, may utang sa kanya na alipin niya. Yung utang napakalaki, hindi niya kayang bayaran. So ipakukulong niya. Humingi ng tawad yung slave, yung servant na yon. At pinatawad ng kanyang master. At kinondon yung buong debt niya. Bilyon-bilyon ang kanyang debt. Pinatawad. Huwag mo nang bayaran. Paglabas niya, meron siya nasa lubong na kanyang kapwa na servant na may utang sa kanya na 100 denarii, sinakal niya at pinakulong dahil hindi siya makabayad. So pinatawag siya ulit ng hari. Alam mo, pinatawad kita eh. No? Pinatawad kita, siguro kinutusan pa na gano'n. Dapat sa'yo makulong. So kinulong siya. Sabi tuloy ni Peter, nung exchange na yon, pagkatapos ikwento ng Panginoon yon, sabi ni Peter, so, Panginoon, pagka ba may atraso sa akin na 7 times at humingi ng tawad ang aking kapatid, patatawarin ko ba kahit na 7 times? Sabi ng Panginoon, I tell you, not 7 times, but 70 times 7. Or sa ibang translation, 77 times. Whether 77 times or 490 times ang punto, kailangan maluwag tayong nagpapatawad. Kahit na hindi humihingi ng kapatawaran sa atin. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kapag kayo ay may puot at galit, at alam niyo yung hindi humihingi ng tawad sa inyo, nakalimutan na niya yon. Hindi siya malungkot. Hindi siya tumataas ang blood pressure. Kayo tuwing nakikita nyo, mataas ang BP ko. Ilayo mo ako dito. No? Dapat, pinagpapasalamat natin ang mga humihingi ng tawad. At yung hindi humihingi ng tawad sa atin, patawarin na rin natin. I-release niyo yung pagpapatawad sa Kanya. Sapagkat alam niyo,
Kung humingi ng tawad yun sa Panginoon, patatawarin siya ng Panginoon. Kasi yun ang sabi niya sa kanyang salita. Babasahin ko po ang Psalm 103, verses 8 to 12. Ganito po ang ating Diyos. Sana tularan natin. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will he keep his anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Can you imagine kung tratuhin tayo ng Diyos ayon sa ating mga kasalanan? Gusto niyo ba ng fair? Gusto niyo maging fair ang Diyos? Ayaw niyo ng fair. Ang fair po, impyerno. Yan po ang fair. Akala niyo siguro, hindi naman ako ganun kamakasalanan. Isang kasalanan lang po, kapatid. Isa lang. Nabali mo na ang buong utos. Isa lang. Ilang beses kayo nagkakasala sa loob ng isang oras? Sapat na siguro na kayo ibaon sa pinakamalalim na part na impyerno. But He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mabuhay ng walang sala at mamatay ng walang sala. Nabuhay siya ng walang sala upang ibigay ang kanyang katuwiran sa atin. Namatay siya ng walang sala upang bigay ang pagpapatawad sa atin. Kaya tayo napapatawad ng Diyos dahil ang kaparusahan na dapat sanay atin ay kanya nang ibinuhos sa kanyang anak. Kaya bayad na. Kaya sabi ni Jesus, it is finished. Bayad na, tetelestai. That's why He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. Tapos pakinggan nyo to. For as high as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love towards those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Mahabagin po ang ating Diyos. Tularan po natin siya. Sapagkat tayo'y pinatawad niya. At binayaran niya sa krus ang ating mga sala sa Kanya. Kaya niya tayo kayang patawarin. Sapagkat pinatawad niya na tayo. Pinatawad niya ang Nineveh. At mga kapatid, pinatawad din niya si Jonah. Niligtas pa niya. So far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. Tayo po ay tumayo at tayo manalangin. Panginoon, napakalinaw po ng iyong panawagan sa amin ngayong hapong ito, na sa pagpapatawad ng aming kapwa, nawa ay tularan namin ang inyong ugali. Gracious and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love, and relenting from disaster. Merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. So, Panginoong Diyos, dahil kami ay iyong niligtas, nawa ang ganitong klaseng pagpapatawad, ang ganitong klaseng kagandahang loob, pag-ibig, kahabagan, ay ibuhos mo sa aming mga puso upang yung mga tao na hindi namin mapatawad ay mapatawad na namin. Upang yung mga taong hindi namin kinakausap ay mabati na namin. Napakahirap po Diyos, ngunit para sa tao, napaka-imposible. Ngunit sa ating Panginoon, wala pong imposible sa inyo.
At ngayon, tanggapin ninyo ang kanyang pagpapala at kanyang kahabagan na hanggang sa langit ang lawak. At tayo ay maging mahabaging katulad niya, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus at ang sabi ng lahat ay Amen. Magandang hapon po.